Lumagda ang Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program sa isang kasunduan para lalong pagbutihin ang kakayahan nito pagdating sa disaster preparedness and response. Sa parehong okasyon naman, inihayag ni DSWD Secretary Dinky Soliman ang patuloy na pagtatrabaho para sa mga biktima ng kalamidad sa kabila ng nakatakdang pagbibitiw ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson. Ang karagdagan detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Makatutulong sa disaster preparedness at response ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nilagdahan nitong Letter of Understanding sa United Nations World Food Program o UNWFP. Sa pamamagitan kasi ng 2 taong kasunduan, tuturuan ng WFP ang mga empleyado ng DSWD upang maging mas mabisa at epektibo sa pamamahala ng kanilang mga warehouses. Bibigyan din ng WFP ng mga makina ang DSWD para maging mas mabilis ang kanilang pagre-repack ng mga relief items. Bukod dito, nakatakda ring magtayo ng karagdagang relief hub ang WFP sa Cebu at Davao. The essence of this partnership is working together to ensure not only the real-time response, but a sustained response over time so that we can reduce the impact on the people that already have lost it all. We hope that with this partnership, we will do better than what we have been able to demonstrate together with World Food Program and the rest of the response cluster and the humanitarian country team, a better response as we did in Ruby. Samantala, tiniyak ni Secretary Soliman ang patuloy na pagtatrabaho ng kanilang kagawaran bilang lead sa Disaster Response Cluster sa kabila ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery sa Pebrero. Palakasin yung aming pagbibigay ulat kung ilan na ang nagawa na mga hakbang sa usapin ng aming responsibilidad, which is in the social services sector under the OPAR clusters. Sa ngayon, abala ang DSWD sa pakikipag-usap sa Department of Budget and Management at mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Yolanda at Ruby. Base kasi sa napagkasunduan ng DSWD at OPAR, dapat maibahagi na ang mga emergency shelter assistance sa mga biktima ng kalamidad bago matapos ang January 2015. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.